I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran my hellbound race, indifferent to the cause, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is praise. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. He is my I'm not my I'm not my Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. Hello, praise, praise. Okay, so good afternoon po, no? So once again, magandang hapon and happy birthday po kay Tito Bong. So greet nyo na po siya. Birthday niya ngayon.
Okay, happy birthday. Birthday. Daw po. Birthday. Okay, ayan po. So sige, sa pagsisimula po natin, magandang hapon sa mga nanonood dyan sa Facebook. And let's open our Bible po sa Book of Psalms, mga awit sa pagsisimula natin. May babasahin lang po tayo, no? 119. Ito yung favorite ko na chapter sa Psalms. So, please, samahan niyo po ako sa pagbabasa nito. So, buong chapter po ng 119, babasahin natin. Siguro pagkatapos natin magbasa, tapos na rin yung oras sa BS na. Okay, there are 176 verses po, no? Sa 119. So, ang babasahin lang po natin ang unang 8 verses sa pagsisimula po natin. Sige. Basahin natin, no? Siguro ako na lang magbasa para diretso. Okay. So, nandyan na po kayo na sa 119. Kahit ako po yung magbabasa, nararapat po na naka-open din po sa inyo. And then, also read with me, no? Okay. So, Psalm 119 verses 1 to 8. Mapalad silang sakdal, ang landas, nasa kautusan ng Panginoon ay lumalakad. Hanggang niyo po yan. Verse 2. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo na hinahanap siya ng buong puso. Verse 3. Na hindi rin gumagawa ng kasamaan, kundi lumalakad sa kanyang mga daan. Verse 4. Iniutos mo ang iyong mga tuntunin upang masikap naming sundin. O maging matatag nawa ang pamamaraan ko sa pag-iingat ng mga tuntunin mo. Kung gayoy hindi ako mapapahiya, yamang itinuon ko sa lahat ng iyong mga utos ang aking mga mata. Pupurihin kita ng may matuwid na puso kapag aking natutunan ang matutuwid mong mga batas. Paano pananatalihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan? Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Tayo po ay manalangin. O Panginoon namin, na siyang katotohanan, sa iyo nagmumula ang katotohanan at hindi po sa mundo. Salamat dahil ang iyong salita ay naging bagay na mas mahalaga sa ano pa mang bagay dito sa mundo. Salamat dahil ang iyong salita ay ang siyang hinahanap, ang siyang laging pinupuntahan, ang siyang laging pinagsisikapang aralin, ang siyang laging pinagpupuyatan, ang siyang laging hinahanap ng mga binuhay mo, O Diyos, ng mga niligtas mo, O Diyos. Sa iyong salita, kami ay ginagabayan. Sa iyong salita, kami ay natututo. Sa iyong salita, kami ay sinasaway, tinutuwid, at sinasanay. O napakaganda ng iyong salita, O Diyos. Napakaganda dahil ito ay nagmula sa iyo. At dito namin nakikita ang iyong kaluwalhatian. Panalangin ko po at patuloy ko pong pinapanalangin sa aking mga kapatid na patuloy nilang ikiling at ihilig ang kanilang puso, aming mga puso, sa iyong salita. At sundin ito na may malinis na puso at walang pagkukunwari, walang panlilin lang, walang pagsisinungaling.
Salamat, Panginoon, sa oras na ito na kami ay makakapag-aral muli ng iyong salita. At ikaw ang mabigyan ng kaluwalhatian. Paunawa po ito sa amin sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayun, I suggest, basahin nyo po araw-araw yung 119, kahit paunti-unti, no, bit by bit. It's a very wonderful verse. So, sa ating po pagsisimula, meron po talaga akong gustong i-share sa inyo. At siguro, iilan lang, siguro isa or dalawa lang, tatlo, or hindi ko lang po alam, ang nanood or tinitingnan yung mga sinesend ko po sa GC, no? Nakikita ko konti lang talaga din nakakita nun. Pero yun nga, may mga iba't ibang dahilan, siguro walang internet, walang busy or what. Pero sana naman hindi yung dahilan na iba yung laging pinupuntahan ng mga GC, iba yung laging pinupuntahan ng mga conversation, iba yung pinagpupuyatan. So, nakakalungkot na gano'n ang ginagawa, no, ng iba. Pero anyway, I resolved na i-share to sa inyo and i-try ko rin po na i-explain sa inyo. Napakaganda po kasi talaga. Kasi personally, na-encourage talaga ako through this. So siguro we will take up until 5 p.m. for this part. And then 5 p.m. to 5:30 yung sa John 1 po tayo. No? Napakaganda po ng John 1 din. Kaya lang really have to incorporate this sa ating pong Bible study para sa mga kapatid ko na may kinig ng salita ng Panginoon. So may share po ako sa inyo. Asan na yun? Pakilakasan po yung mga volume po ninyo. Nakita nyo na po. Paki-thumbs up na lang sa mga nakikita na nila. Wait, tatanggalin ko po ulit. Take two. Medyo naglalag. Sa online, hindi nyo po ito makikita. So, makinig na lang po kayo. Maririnig naman. Ayan. Kita na po ba? Paki-thumbs up po. Okay. Tita Susan, okay po? Alright. Sige po, first 5 minutes lang naman and then bukas, yung iba namang 5 minutes ulit. Unti-untiin ko po ito. Ito po yung video na shinare ko po sa inyo. Medyo matagal na, ilang araw na. Pero siguro, yun nga, ilan lang po ang nanood. So, pakinggan natin at hinto-hinto tayo, explain ko po sandali. Okay? So, ito po. There are no great men of God. There are only tiny, little, needy men of a great and merciful God. That's all that has ever existed. There's only one hero in this story. What I'm going to say, you need to take seriously, I need to take seriously, and there are men who do take it seriously. The Bible wasn't written as a plan for us to fail. It is something that we can accomplish in the power of the Holy Spirit. It says, what rule hath God given to direct us how we may glorify Him and enjoy Him? And the answer in that catechism is the Word of God, which is contained in scriptures of the Old and New Testaments. It's the only rule to direct us how we may glorify and enjoy Him. Okay, pause lang po ako dito, no? So yun po, yung panimula po ng video is, sabi po ni Paul Washer, wala pong mga great men. Okay? Ang tanging meron lang po ay mga needy, mga nangangailangan na tao. And so sabi ni Paul Washer, dapat natin itong bigyan at seryosohin. Kailangan natin itong seryosohin. Even siya, sabi niya, I myself, I have to take it seriously. At ano yon? And then sinabi niya po, ang salita ng Panginoon. Okay? So, sabi niya, ang Bible po ay hindi po plano
para hindi magawa. But ang Bible is the Word of God na siyang masusunod ng mga anak niya dahil sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At may tanong, paano ba natin maluluwalhati ang Panginoon? Paano ba natin siya sasambahin? Yun ay makita natin sa pamamagitan lamang po ng kanyang salita. Okay, wala na pong ibang directions, wala na pong ibang instructions na kung saan mapaglilingkuran natin ng tama at makakasunod tayo na tama sa Panginoon. Yun ay sa pamamagitan lamang po ng kanyang salita. So, ito yung sinasabi ni Paul Washer. So, patuloy tayo. The Word of God is absolutely essential to the Christian life. Now, here's my question for you. Tally up in your mind how many hours this last week you spent in reading, studying, memorizing, and meditating upon the Word of God. Okay. Sabi po niya, ang salita ng Panginoon ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. And so, meron siyang tanong. And actually, ito rin yung palagi kong tanong sa bawat isa. So, makikita niyo po doon, I have the same sentiment with Paul Washer po. No? Kasi sa lahat po ng maraming preacher na napakagaling, praise God for that. Pero isa sa mga nagugustuhan ko and in which lagi kong napapansin, whenever Paul Washer preaches the Word of God, halos lahat ng kanyang preaching ay palagi lang talagang nire-remind ng tao about sa kung sino ang Panginoon, about sa pag-ibig ng Panginoon, about sa salita ng Panginoon, about sa pananalangin. Okay? Now, meron siyang tanong. Sabi niya, it is very important. Now, sabi niya, let me ask you, at yun din ang tanong ko po sa bawat isa na nandito ngayon. Tali nyo daw, itali. Hindi itali, ha? But, bilangin nyo po. How much time have you spent in reading, memorizing, meditating, studying the Word of God? Okay, yung ngayong araw na lang po, sino po ang nag-aral ng salita? Sino po? Okay. Nagbasa. Nagbasa. Onte. Okay. Thank you. Alright. So, pero most of us po, no? Most na nandito, halos lahat, wala nag-hands up. So, yun. Doon natin makikita. Ano po pinagagawa ninyo? Okay, yun yung tanong no? Ano yung ginagawa ninyo? So, meron ka makikita dito sa atin, we really spend time for other things. Even nagpupuyat po tayo for other things. No? So, sige, anyway, patuloy po tayo, no? Para matapos na rin to. Just because you're in a church that is trying to submit itself entirely to Scripture doesn't mean that you are. Do you see that? Sabi niya po, hindi ibig sabihin na nasa church kayo na nagbibigay ng seryosong pag-aaral ng salita. Hindi po ibig sabihin na kayo din ay ganun. Tindahan niyo po? Hindi ibig sabihin na nasa tamang church kayo na nag-aaral ng salita ay ganun na din kayo. Hindi po. So, sabi niya dyan, so the question is as individuals, no? Hindi po by group to, no? Hindi po by group, but individually. Sige, patuloy po natin. The question is, as individuals, are we taking Scripture seriously? It is easy. So, yun po yung tanong, siniseryoso niyo po ba ang salita ng Panginoon? Sino po dito makapagsalita na siniseryoso niya?
If sasagot po kayo na sineseryoso nyo, pero hindi naman kayo nakapag-aral, hindi kayo nag-aaral, even today, hindi kayo nag-aaral, pero nagpupuyat kayo sa ibang bagay, you spend a lot of effort for other things, pero you are not even studying the Word of God, then you cannot say that you're taking it up seriously. Hindi nyo masasabi na sineseryoso nyo. Mas seryoso kayo sa ibang bagay. You see? And nagpatuloy si Paul Washer, no? Easier to have your life put in jeopardy for the preaching of the gospel. To do something extraordinary like that, it is easier than simply being obedient. Okay, sabi niya po, mas madaling magpakamatay dahil sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Mas madaling sabihin mo sa sarili mo, okay, I'm willing na mamatay dahil sa paghahayag ng ebanghelyo, dahil maraming umuusig sa mga Kristyanismo. Mas madali daw yun gawin kesa sa gawin yung, ano sabi niya? Scripture seriously. It is easier to have your life put in jeopardy for the preaching of the gospel. To do something extraordinary like that, it is easier than simply being obedient in the simple things of Christianity every day. I have no doubt that there are men and women here that if they were told to deny the Bible or die, they would die. What's difficult is the daily routine, the being faithful day in and day out in the things that are considered simple. You see, totoo po to. Siguro, kapag kayo, no, nasa labas kayo, mas madali sa inyo na sabihin sa mga Islam, I believe in Christ, and then papatay nila kayo. Siguro mas madali nyo yung gawin. Pero, yung consistent, daily na pagsunod sa mga, sabi niya nga ni Paul Washer, yung mga simple things of Christian life. Ano ba yung simple things of Christian life? Pag sinabi po nating simple, hindi ibig sabihin po na madali. Pag sinabi nating simple, ano po yung basic? Ano po yung natural na nakikita sa isang Kristiyano? Kayo, alam ko na natural kayo na tao. Bakit? Nagigising kayo, natutulog kayo, kumakain kayo, naliligo kayo, nagtututbrush kayo. That is a very simple, normal man and woman. And ano naman ang simple things ng mga Kristiyano? Praying and studying the Word of God. Pero sadly, marami na pong araw. Marami na pong linggo na atin po itong laging pinapaalalahanan ng bawat isa. Pero makita mo, walang nangyayari. No? Mas busy pa rin sila sa mobile phones, sa ibang bagay, kesa sa salita ng Panginoon. No? So patuloy tayo. So, indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. Let me ask you a question. Have you been persecuted? Because if this radically depraved, morally corrupt sewer of a world never has a problem with you, you've got a problem. You've got a problem. So, we live in a world that will persecute godly people. We live in a world where there is evil and evil men. There are imposters. They're not getting better. The world is not getting better. It's going from bad to worse. And they not only deceive, but they themselves are deceived. That's the kind of world we live in. If you are not set apart from that world in any way, if this kind of world doesn't see you as unusual, there's a real problem. This kind of world doesn't have a problem with you. Either you're not what you profess to be or you're being too quiet about it. Sabi po ni Paul Washer, tayo po ay namumuhay sa mundo na kung saan hindi po talaga tinatanggap ang mga Kristiyano. So ang tanong niya, ikaw ba iniusig ng mundo or walang problema ang mundo sa'yo?
No? Kasi kung walang problema sa iyong mundo, merong problema sa iyo. Sabi niya, dalawa lang ang option. Dalawa lang ang dahilan. The possible reason is una, hindi totoo yung paghahayag mo na ikaw ay Kristiyano. And pangalawa, siguro, sabi niya nga, too quiet ka lang sa iyong pagiging Kristiyano. So, patuloy. But I have discovered that if a godly man doesn't even open his mouth, but walks in godliness, he will be persecuted. His relatives may call him a religious fanatic. His friends may turn away because he's no fun anymore. The people at the job will be angry because when they revel in a filthy joke, he walks away. I mean, does any of this look like you? Now, I want you to look at something. Pero sabi niya, ang Kristiyano na hindi vocal sa pagiging Kristiyano na mape-persecute pa rin. Bakit? Kasi sa kanyang pamumuhay na sumusunod sa Panginoon. So yun ang sabi niya, kahit hindi mo sinasabi na Kristiyano ka, pero kung namumuhay ka ng banal, namumuhay ka na sumusunod sa Panginoon, uusigin ka pa rin. And nagbigay siya ng example, sasabihin ng mga friends mo, boring ka na kasama, huwag ka na sumama sa amin. No? Sasabihin ng mga katrabaho mo, gagalit sila sa'yo kasi hindi ka sumasabay sa mga jokes nila. And yung mga family or relatives mo, sasabihin na napaka-reliyoso mo naman. No? Yun yung mga bagay na nakikita. Example po. Pero kung yung friends mo, relatives mo, co-workers mo, classmates mo, walang problema sa'yo, then there's a problem sa'yo. No? Who was Timothy's teacher? The Apostle Paul. Now, he learned. Okay, so siguro itong about kay Timothy, pwede na po ito sa bukas naman. So yun, hihimay-himayin ko lang po para sa inyo, dadahan-dahanin ko lang po na i-share po yun sa inyo. Kasi nga, ayun po, shinare ko naman po sa inyo, pero ayun, konti lang, iilan lang, isa or dalawa, tatlo lang po yung nanood talaga, no? Hindi naman yun sobrang kaya lang, I myself, masasabi ko po talaga sa inyo na malaking tulong yung mga nakikinig tayo ng mga preaching, no, ng mga kapatid natin na nauna sa atin. Pero ewan ko lang kung ano pong pinapanood ninyo. Ewan ko lang po kung ano yung binibigyan nyo ng oras sa social media. Kung nakakatulong po ba yan. So, ayun po, no? So, yun po yung panimula natin. Okay? Seryosohin nyo po ang salita ng Panginoon. Well, it is the Lord's mighty working sa buhay ng isang tao. Hindi talaga ako, kahit anong push ko po na gawin, kahit anong reminders na ibigay ko, if that person is magpapatuloy sa pagre-rebelde sa Panginoon, cannot do anything, but only to pray. No? So, ayun po. Let's go in our study sa John chapter 1, verse 46 hanggang 51. So, sana matapos natin ito. So, basahin ko lang po, no, para sa mga wala po kahapon. Sabi sa 45, natagpuan ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya, natagpuan namin iyong isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. So, dito na po na part is na kay Felipe na po tayo. Kung babalikan po natin sa verse 43, ang Panginoong Hesus po ay pumunta sa Galilea at doon ay kanyang tinawag si Felipe. So sabi lang po ng Panginoong Hesus sa kanya, sumunod ka sa akin. And then, ang nangyari na po, verse 45, pumunta na si Felipe kay Nathaniel at sinabi po sa kanya kung sino ang Panginoong Hesus. So, doon niyo po makikita, no, na yung isang tao na nakakilala sa Panginoong Hesus ay iyon, hindi talaga nila hindi nila mapipigilan na sabihin ito, no? So, ito po ang isa sa mga tagpo na mababasa natin. Hindi ko lang po sigurado kung ano yung relationship ni Philip
or Felipe at ni Nathaniel. Pero ito yung nangyari. Ito yung sinabi niya. And so, patuloy po tayo sa verse 46. By the way, nasa John chapter 1 po tayo. So verse 46, sinabi sa kanya ni Nathaniel. So ito na po yung naging tugon ni Nathaniel kay Felipe. Mayroon bang mabuting bagay na maaaring manggaling sa Nazareth? Sinabi sa kanya ni Felipe, halika, tingnan mo. Okay? So, ito pong sinabi ni Nathaniel, no? Yung sagot po ni Nathaniel kay Philip. Ano po yung parang madodraw? Or ano po yung parang may isip nyo po dito? Ito ba ay parang doubt? Pagpapakita po ba to na nagda-doubt si Nathaniel? Or ito ay honest answer naman? No? Na kumbaga, yun, honest answer. So, again, masasagot natin to kung binasa po natin yung itong salita. Kasi kung sasagot po tayo ng haka-haka lang, magkakaroon tayo ng maling sagot. Kaya napaka-importante po ang pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Panginoon. No? So ayon po sa salita ng Panginoon. So mali pala yung tanong ko, sorry. Ayon po sa salita ng Panginoon. Ano po itong tanong ni Nathaniel? Pagpapakita po ba ng, ano ba yung doubt? Doubt? Or honest answer niya? Sige po. Si Nathaniel kasi, kumbaga, alam niya yung lugar, no? Yung Nazareth. Na naisip niya kasi ang Nazareth is isang lugar na maliit lang, malayo sa kabiasnan. So, si Nathaniel, parang makikita rin sa kanyang pagkatao na kung diretsuhan siyang magsalita, no? Pagpapakita na kung baga maano natin na alam niya yung lugar na parang hindi niya maisip na magkakaroon ng isang mabuti. Ano ba yung sabi niya? May maaaring magaling. Mabuting bagay. No? Kaya niya natanong. Okay. So, kumbaga, parang, ewan ko lang kung tama ba pagkakaintindi ko sa sinabi mo, Dad. So, parang direct and honest answer naman ito. Hindi siya doubt, but base siya sa kung ano yung pananaw ng mga tao patungkol sa Nazareth. Tama? So, kumbaga, common knowledge siya. So, well, totoo po yun. Kasi kung bubuklatin niyo po yung Bible niyo sa John chapter 7, John pa rin, John chapter 7 verse 41. Ito po yung sabi, no? Sinasabi ng iba, ito ang Kristo. Subalit sinasabi ng ilan, sa Galileo ba manggagaling ang Kristo? So you see, John 7:41, sabi ng ilan, sa Galilea ba manggagaling ang Kristo? So ibig sabihin, meron po talagang doubt, no? Kumbaga, wala po talagang nag-e-expect doon sa mga Hudyo na manggagaling sa Galilea ang Kristo. At kung pagpapatuloy natin sa verse 52 ng parehong chapter po, sabi diyan, sila'y sumagot sa kanya, ikaw ba'y taga-Galilea rin? Siya sa atin mo at iyong makikita na sa Galilea ay walang lumitaw na propeta. So you see, yung mga verses po na iyon ay makakatulong sa atin upang sagutin yung tanong kanina. Na tunay nga, na honest answer lang naman yung sinabi ni Nathaniel. Kasi nga, lahat ng mga Hudyo, halos lahat ng mga Hudyo, they believe na wala pong manggagaling sa Galilea, walang propetang manggagaling dyan, at walang mabuting bagay na nagmumula dyan. And kahapon po sa BS natin, napag-aralan po natin ano yung purpose nun. Diba? Ayun, sa mga nakasama kahapon, maganda na ginawa ito ng Panginoon. Pero hindi mo na ako magpo-focus dyan kasi para matapos natin to, no? So, ito pong sagot ni Nathaniel is an honest answer. Okay, it's an honest answer po. And then sabi ni Felipe sa kanya, halika at tingnan mo. Okay?
halika at tingnan mo. Now, ito pong sinabi ni Felipe is mahalaga po upang makita natin kung ano yung nasa puso ni Nathaniel. Bakit po? Kasi tingnan niyo po yung nangyari sa verse 47. Nakita ni Jesus si Nathaniel na lumalapit sa kanya. So ano po ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin po, pumunta nga si Nathaniel. Okay? And magkakaroon lang po ako ng differentiation. Kasi po, kung mapapansin nyo po sa mga iba na po nating mga Bible study, even sa Lord's Day worship services po natin, no? Kung mapapansin nyo po, yung mga Pariseo, ganun din yung pananaw nila. Walang propeta o hindi manggagaling sa Galilea ang Kristo. Diba? Yun po yung mga sinasabi ng mga Pariseo. Pero ang kaibahan nila is that hindi na nila ito inimbestigahan, no? Hindi na nila kumbaga tiningnan. Pero dito, even though kahit na po na si Nathaniel ay nagsabi ng ganun, pero makikita nyo po na pumunta pa rin siya. So makikita nyo po dito kung ano yung nasa puso ni Nathaniel. Ano yung nasa puso ni Nathaniel na siya po ay naghahanap. Hinahanap niya talaga yung Kristo. Okay? Kaya nga po ng kapag hindi nag-aaral, masasabi mo talaga, may kita mo ano yung nasa puso. Diba? Iba yung gusto. See? Pero kung nag-aaral kayo ng salita, masasabi talaga natin na hinahanap niyo siya. Parang ganun po nangyari dito. Dito nakita natin na si Nathaniel, pumunta siya. Kumbaga, he is really seeking the Messiah. And kung sino lamang po ang humahanap sa kanya, ang siyang makakakita at makakatagpo sa kanya. Okay? Kung sino lamang po. And you can never find him on social media. You can never find him on Netflix. You can never find him on Messenger. You can never find him on Facebook. You can only find Christ in His Word. Okay? Sabi diyan, at sinabi ang tungkol sa kanya. Now, makikita nyo dito, again, parang yung earlier na nangyari kay Simon at kay Jesus Christ. Wala pa po silang pag-uusap, pero may sinabi na po ang Panginoon. Ikaw, si Simon Pedro, na anak ni Jonas, ikaw ay tatawaging Pedro. Diba? Dito naman, tingnan nyo po, nakita ni Jesus si Nathaniel na lumalapit sa kanya. At sinabi ang tungkol sa kanya. So ibig sabihin, papalapit pa lang po si Nathaniel, may sinabi ng Panginoong Jesus. Sa tanong sinabi niya, narito ang isang tunay na Israelita na nasa kanya ay walang pandaraya. Now, ito yung tanong. Anong ibig sabihin ng Panginoong Jesus nang sinabi niya, narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya ay walang pandaraya? What does it mean? Ano yung tinutukoy ng Panginoong Jesus nang sinabi niya ito? So ano pong ibig sabihin nun? Ayon po sa salita ng Panginoon at sa pag-aaral natin. Ano po ibig sabihin nun? Sige, sino sa inyo, Dad? Teka lang, sandali lang. Hindi, pinapakita dito na ang Panginoon talagang kilala niya. Baga alam niya lahat. Diba? Diba? Kumbaga nabasa, alam niya ang puso ni Nathaniel. Na? Kaya yun yung isang ikinagulat ni Nathaniel na paano mo ko nakilala. Nagpapakita lang na ang Panginoon talaga kita tayong lahat. Alam niya lahat. Omniscient. All-knowing. All-knowing. Pero alam niyo anong nakaka-amaze doon sa sinabi po ni Daddy? That God is all-knowing. Ano ba ibig sabihin nun?
Imagine an all-knowing God forgets the sin of His redeemed. He is an all-knowing God. Alam niya lahat. Pero nakaka-amazing doon, He was able to forget the sins of men sa pamagitan ng kanyang tanging anak na si Jesus. And that is salvation. That is salvation. You see? Kaya kanina din, habang nakikinig din ako sa preaching ni, again, I think it's Paul Washer. So, yun, na-remind ako sa gospel ulit and napaluha ako kasi, yan, yung alam mo yun, yung alalahanin mo paulit-ulit yung pag-ibig ng Panginoon. And sabi nga din ni Paul Washer, the love of Christ must and will motivate a regenerate person. Ibig sabihin, yung binuhay niya, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang magpapakilos sa taong iyon upang hanapin at kilalanin siyang lalo. It is the love of Christ that will motivate you. At yun dapat ang nangyayari sa inyo na nagsasabi na kayo ay binuhay na ng Diyos. You are professing that you are Christians, mga kapatid. You are saying that you are Christians. You are saying that you believe in Christ. You are saying na binuhay niya na kayo muli. So mamuhay kayo bilang buhay. Diba? Huwag tayong manatili sa pamumuhay na katulad ng patay. Sabi nga ni Pedro in 2 Peter chapter 1 verses 9, subalit kung itong mga bagay na ito ay hindi nakikita at sumasagana sa inyo, kayo ay bulag. At nalimutan na ninyo ang paglilinis ng Panginoon na ginawa niya sa inyo. You see? Parang lang kayong patay if hindi nakikita yun sa mga buhay natin. Now, wag po kayong tatango-tango lang. Gawin nyo yun. Ipamuhay nyo po yun. Huwag nyo pong gawin ito na realization lang dahil nakikinig kayo at this moment and then pagkatapos nito, walang nangyayari sa inyo. You see? Again, pero hindi ako makakapag-motivate sa inyo. It is never me. Ang lagi ko lang magagawa is to present it to you, but it is the love of Christ. Ang pag-ibig ng Panginoong Jesus. Kaya lang, kung ang pinifeed nyo lang talaga lagi sa mga tenga at mata nyo is yung mga kasinungalingan na nasa phones ninyo, walang mangyayari. Hindi kayo mamamotivate. Mamamotivate kayo na gumawa ng kasalanan. Magtago, magsinungaling, magkunwari. Yan ang mangyayari sa inyo. Pero kung ang pinapakinggan ninyo is ang katotohanan, you will live by the truth as well. Mamumuhay kayo ng totoo. Anyway, bakit ko po sinabi yung totoo? Kasi dito nyo po makikita na si Nathaniel, sabi nga ng Panginoong Jesus, hindi po sarcastic ang Panginoong Jesus dito. Hindi po siya nagiging sarcastic. But tama po yung sinabi ni Dati. Ang Panginoon ang siyang may alam kung ano ang puso ng isang tao. Bakit? Kasi siya ang nagbigay niyan eh. Siya ang nagbigay niyan eh. At alam niya na itong si Nathaniel is really seeking the truth. Hindi po siya naghahanap ng mga kasinungalingan. But ang gusto niya makita ang katotohanan. Okay? Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, narito ang isang tunay na Israelita. Tingnan niyo po yung words ng Panginoon Jesus. Tunay na Israelita. Okay, para mas maging malinaw po, i-open niyo po yung chapter 2 ng John. Punta po kayo sa chapter 2. Basahin natin yung 23 to 25. Okay? Andiyan na po kayo? John chapter 2, verse 23 to 25. Sige, pakibasa daw, Jamie. English. John 2:23 to 25. Nang siya ay nasa Jerusalem ng kapistahan ng Paskwa,
Marami ang sumasampalataya sa kanyang pangalan nang kanilang makita ang mga ginawa niyang tanda. Subalit hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila, sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. At hindi niya kailangan ang sinuman upang magpatotoo tungkol sa tao, sapagkat alam niya ang isinasaloob ng tao. Okay? So ano po makikita niyo po dito sa John chapter 2 verses 23 to 25? Diba? Tingnan niyo po yung verse 23. Marami ang sumasampalataya sa kanya. May sinabi po, may ginamit po na word dyan, no? Si John, sumasampalataya. Pero anong ginawa sa verse 24? Hindi pinagkitiwala ni Jesus sa kanyang sarili sa kanila. Ano pinapakita nun? Kasi ito pong sumusunod sa kanya in verse 23. Mga mapagkunwari. Mga hindi totoo. Mga professing Christians lamang. Nagpo-post sa Facebook, nagsishare ng mga godly quotes ni John MacArthur, videos nila R.C. Sproul, pero hindi naman totoo sa buhay nila. Okay? Alam yan ng Panginoong Jesus kung sino ang totoo. At alam din ng Panginoong Jesus kung sino ang totoo sa atin. Alam ng Panginoong Jesus kung sino yung nagkukunwari lamang. And malalaman din po natin yan. Bakit? Kasi makikita yan sa prutas ng pamumuhay natin. You see? Wala pong nangyayaring judgment dito. But we are just testing the fruits. We are testing the fruits. Tunay ka ba? Sasabihin mong tunay ka pero hindi ka nag-aaral ng salita. Napupuyat ka sa ibang bagay, ginugugol mo yung effort mo sa ibang bagay, pero hindi ka nag-aaral ng salita. Hindi mo hinahangad ng salita ng Panginoon. Bakit ganun? Bakit ganun? So, tanong ko po yun sa inyo. Bakit ganun? Pero, dito natin makikita kay Nathaniel, sinabi po ng Panginoong Jesus in verse 47, narito ang isang tunay na Israelita. Ibig sabihin, Nathaniel is really seeking the truth. He is really seeking the truth. Okay? And this is good. This is good kasi only those who are seeking Him will find Him. Take note of that. If you're not seeking the Lord, you will never find Him. Okay? And one thing amazing dito po is ang ginamit po na salita ng Panginoong is Israelita. Okay? True, yung totoong Hudyo. Okay? Ang totoong Hudyo daw is yung nagsisik sa katotohanan. So, ibig sabihin, dito yung makikita na hindi ibig sabihin na ang bayan ng Israel ang pinili, lahat yun sila ay Israel. Okay? Naintindihan niyo po? Ito po isa sa mga verse na nagpapatunay. Hindi lahat. Okay? Hindi sinabing galing ka kay Jacob, Israelita ka na. Ito ang tunay na Israelita who seeks the truth. And ito rin ang tunay na niligtas ng Panginoon who seeks the truth. Not the phones, not social media, not those tae. Okay? Hindi yung mga basura. But they are seeking the word that gives life. And next Sunday, we will sing a very wonderful song. Your word is wonderful. You have the words of life. Pero bakit kayo doon pupunta sa mga patay? Social media, phones. Bakit doon kayo nakatutok? Ito yung buhay. The word of God. Why don't you spend your time studying the word of God? Diba? And so, babalik po kay Joseph na naging Israel ang pangalan. Okay? Kilala niyo po ba si Joseph? Sino po dito yung makakatanda sa kanilang Bible reading? Ano po yung ginawa ni Joseph? Ay, Jacob. Sorry, Jacob. Jacob. Ano pong ginawa ni Jacob? Ano isang mga bagay na parang, alam niyo yung pag narinig niyo yung Jacob, ito yung matatandaan niyo kagad.
Si Jacob po ay mapanlinlang. Paninlang. Bakit? Kasi 'di ba, para makuha niya yung birthright, inano niya yung tatay niya, 'di ba? Nabasa niyo po ba 'yan? Natatandaan niyo po ba 'yon? Mapanlinlang. Pero here, dito niyo makikita na ito yung tunay na Israelita. Well, yes, Jacob is a true Israelite. Siya nga si Israel eh. 'Di ba? Pero makikita, ang binabanggit po ng Panginoon dito yung spiritual na pagkatao, yung standing ng isang tao. No? Who seeks the truth. Now, patuloy po tayo, verse 48. Tinanong siya ni Nathanael, paano mo ako nakilala? Alright? Paano mo ako nakilala? And this is one of the amazing verses also. Sabi ng Panginoong Jesus, si Jesus ay sumagot, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Now, bago po tayo pumunta doon sa medyo mahirap intindihin, ito yung pinakamalinaw. Bago ka tinawag ni Felipe. Ibig sabihin, bago ka pa man puntahan ni Felipe, I already know you. Okay? Kilala na kita. Now, that's one thing. The second thing is, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Now, anong ibig sabihin ng Panginoong Hesus dito? But bago po natin yung sagutin, tingnan natin yung verse 49. Ano yung nangyari? Ano yung naging resulta pagkatapos pong sabihin ito ng Panginoong Hesus? The result is verse 49. Sumagot si Nathanael sa kanya, Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. So tingnan nyo, yung sinabi ng Panginoon sa verse 48 ay nagdulot kay Nathanael to recognize kung sino ang Panginoong Hesus. At ano ang testimony ni Nathanael? Verse 49, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. And again, John the Apostle, sinusulat niya po itong Gospel of John para po patunayan na si Jesus ay ang anak ng Diyos at siya ang Mesiya. Kaya po gumagamit siya ng iba't ibang tao. Ginagamit niya yung patotoo ng iba't ibang tao. Kasi sino yung una natin nabasa? Si John the Baptist. Yung patotoo ni John the Baptist sa verse 34. Sabi ni John the Baptist sa verse 34, I have seen and have borne witness that this is the Son of God. So yun po yung patotoo ni John the Baptist. The second is, kaninong patotoo? Patotoo naman ni Andrew. Ano yung sinabi ni Andrew nung pinuntahan niya ang kanyang kapatid na si Pedro? Verse 41, we have found the Messiah. Okay? And the third testimony na ginamit ni John the Apostle is ang kay Nathanael. At anong sinabi ni Nathanael sa verse 49? Ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. You see? But one mysterious thing is, verse 48, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos ay nakita kita. Ito talaga yung Ito yung nagpabago ng pag-iisip ni Nathanael towards Jesus of Nazareth. Okay? Ito yung nagpabago. Ano yung nagpabago sa kanya? The Word of Christ. The Word of God. And that's the same thing na makakapagpabago sa atin. The Word of God. So kung patuloy po tayo dito sa mga bagay na mga basura, we will just live like the rest of the world. Basura po ang pamumuhay na mangyayari sa atin. But if we will seek the Word of God, the Word of truth, we will live by the truth. Now, mga kapatid, pasensya na po, pero kailangan ko talaga kayong i-rebuke. Kailangan ko po talaga kayong sawayin sa ganyang klaseng pamumuhay. Kasi it will never help you. It will never help you. Okay? Nabalik po tayo. Anong ibig sabihin po ng Panginoong Hesus? Nang nasa ilalim ng puno ng igos ay nakita kita. This is one of the mysterious thing talaga, no? Sa tagpo na ito. At saan natin makita ang sagot? Oras na. 23 na. Sige po. Kasi kailangan ko tapusin. Sige, Sai. May verse din ba dito? May verse ba?
Hindi, may nabasa lang kasi ako. Ang ibig Sige lang, maganda yan. phrase Maganda yan, basahin mo yan. ano yun, nasa puno ng igos. Kasi yung phrase daw na to is ginagamit daw to ng mga rabbi na ibig sabihin is meditation on the scriptures. So, tama ba? So, yun yung nabasa ko sa commentary. So, yan, possible na possible din na dito. Yung sinabi ni Jesus na nakita niya si Nathaniel sa ilalim ng puno ng igos. Yun nga na nakita niya siguro si Nathaniel na nag-aaral or nag-spend time and pray. Ako yun kasi nabasa ko about sa yung phrase na yun. Okay. Natutuwa lang ako kasi yung sinabi mo, pwede kong gamitin pang remind ulit. Yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. No? But anyway, so sa nabasa po ni Siren is daw, yung phrase daw na nasa ilalim ng puno ng igos ay malimit daw po na ginagamit ng mga rabbi na kung saan may tinutukoy sila na isang tao ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. So yun daw po yung parang common na meaning noon. So that's a good exegesis kasi ibig sabihin, hindi mo, kumbaga, tinitingnan natin yung history. Now, exegesis po is ang pag-aaral niyan, kasama talaga yung history. Okay? Kasama yung ano yung nangyayari sa time na yon. Baka nga popular ito na phrase, no? Or ano ba yun sa modern times natin? 'Di ba meron tayong mga salita na merong kahulugan. Na parang ganun ba? Baka ganun kasi nangyari. So, sige, titake natin yon yung isa kay Siren. Now, meron pang isang example na shinare ni Jamie sa akin kanina habang nag-aaral kami. So, one of the Puritans commentor na ano pangalan nun? Hill lang ang Enrique Hill ba? Ay, hindi. John Hill. John din pangalan niya. Sige. At pala yung baby ko, John yung pangalan. Okay, John Hill. Si John Hill po is a popular Puritan at sabi po niya na it's possible daw. Natatandaan niyo po ba yung nangyari nung pinapatay po ni Herod yung mga bata 2 years pababa? Tatandaan niyo po yon sa Matthew? Sa Matthew, di ba? Nung gusto niyang patayin si baby Jesus, pinapatay niya yung 2 years old pababa. Ay, sa Luke pala yun. Sa Luke ba? Yung Magi. Saan ba yung Magi? Kay Matthew. Kay Matthew. Okay. Matthew. So, it's possible daw na si Nathaniel ay, kasi ano daw po to? Syriac tradition. Ano ba yung Syriac tradition? Syriac is parang Aramaic. Yun nga, yung mga, di ba, Hebrew, mga Hebrew po ang mga Israelita. Tinatawag silang mga Hebreo, di ba? So, ito daw po ay isang, custom ba, Bal, ng Hebreo, na kung saan, nung pinagpapatay na daw po yung mga 2 years pababa, tinago daw po nung nanay ni Nathaniel, si Nathaniel sa puno ng igos. Kaya nabuhay po si Nathaniel. Okay? Natatanda, okay? Yun daw po, okay? Again, another exegesis po yan kasi nangyari po sa history. Pero sabi naman ni John MacArthur, medyo medyo imposible daw yun na nangyari kasi yung pagpatay po ng mga bata na 2 years old, dun yun sa sa Jerusalem sa south si Nathaniel, saan siya? Taga saan sila? Sa Galilea, nasa north sila. So medyo imposible daw yun na nangyari. Okay, so bakit ko po ito pinipresent sa inyo? Para makita nyo po na marami po talaga tayong pwedeng masabi. Pwede tayong maraming masabi patungkol sa history na parang totoo naman. Pero here's the verdict. Ito po yung kumbaga final decision. Basta kung wala naman siyang clear na sinabi sa salita ng Panginoon, hindi natin yun iti-take. Ganun po dapat. Kasi the authority, the final authority, yung huling may say, 'di ba? May ganun tayo. Anong say mo? 'Di ba? Yung huling may say sa buhay natin is ang salita ng Panginoon. So kung wala yan sa salita ng Panginoon, kung hindi yan klaro sa salita ng Panginoon, then wag na lang natin siyang tanggapin. Para mas safe po tayo. So you see, gaano kahalaga dapat natin sineseryoso ang salita ng Panginoon. You see that?
Okay? Sana nakikita niyo po yun. Pero anong verdict natin dito? Wala na po tayo ibang verses na mapagkukunan ng sagot. Wala na po, halugugin niyo pa man po, wala na po tayo makikita. Pero ito po yung pinakasigurado na interpretation nito. Na merong nangyari kay Nathaniel doon sa ilalim ng puno ng igos na it's possible related to God. Okay? It's possible. Wala pong ibang nakakaalam. Hindi natin alam. Hindi rin po sinulat ni even si John the Apostle, hindi niya alam. Ano lang nasulat niya? Yung sinabi ng Panginoong Hesus. Pero hindi niya alam ano ba yung nangyari sa ilalim ng puno ng igos. Kasi kung alam niya yun, isusulat niya yun. Pero, again, the author of this is the Holy Spirit. Minarapat po ng Panginoon, Espiritu Santo, na hindi isulat. Okay? Pero isa po sa sigurado na interpretation is that ito pong nangyari dito is really napakahalaga sa buhay ni Nathaniel. Na kung saan, nung sinabi yun ng Panginoong Hesus, na-connecta niya yun in which na-recognize niya na si Jesus ang anak ng Diyos. Kasi walang ibang nakakaalam eh. So this is something na, again, siya lang ang nakakaalam, pero nalaman ng Panginoong Hesus na siyang nagtuturo or nagbigay ng ano kay Nathaniel that Jesus is the Messiah. Jesus is the Son of God. You see? Okay? Naintindihan niyo po yun? Alright? So, God is all-knowing. No? All-knowing talaga ang Panginoon. He knows you, kapatid. Kahit yung nararamdaman mo ngayon, if you are delighting or nasasaktan ka or excited ka, He knows your heart. He knows your heart. So verse 49, tingnan niyo po nangyari. Sumagot si Nathaniel sa kanya, Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. So God, nireveal ng Panginoong Hesus kay Nathaniel sa pamagitan ng bagay na yun, siya lang ang nakakaalam. I mean, si Nathaniel lang nakakaalam. You see? In verse 50. Okay. Tapusin na lang natin mga kapatid na extend lang tayo sa konti. Si Jesus sumagot sa kanya, dahil ba sa sinabi ko sa iyo? So you see, sabi dito ng Panginoong Hesus, dahil ba sa sinabi ko sa iyo? Ibig sabihin, yung sinabi talaga ng Panginoong Hesus, yung nagpabago ng pag-iisip ni Nathaniel. Yun nga, yun, nakita kita sa ilalim ng puno. So you see, very specific na dito. Ito po talaga yung nagpabago. Okay, confirm, di ba? Kaya ikaw ay sumampalataya. Pero sabi niya, higit na dakilang mga bagay ang makita mo kaysa dito. Okay, eto, very excited ako na i-share to sa inyo. Higit na dakilang mga bagay ang makikita mo kaysa rito. So you see, ibig sabihin, supernatural yung nangyari. Di ba? Di ba? And you will see far greater than these things. And mga kapatid, yun din po makikita nyo if you will study the Word and not your phones. Okay? And verse 51, sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog sa anak ng tao. And this is so amazing. Pero bago ko po sabihin, let me know kung sino pong may i-share patungkol dito sa mga nag-aral po. Ano po yung napag-aralan nyo dito? Okay? Diretso na ako. Or baka lang may gusto ko i-share. Sige na. Okay lang. Okay na? Okay. So ano po itong sinabi ng Panginoong Hesus sa verse 51? Ito pong sinabi ng Panginoong Hesus is makikita natin sa Genesis chapter 28 verse 12. Punta po tayo sa Genesis. Napakalayo, no? Genesis 28, chapter 28 verse 12. Bilis. Habang hinahanap niyo po yung chapter 28 verse 12, ito po yung time na kung saan natulog po si Jacob. You see, bumalik tayo kay Jacob. Kaya ako kanina, kahapon,
nag-aaral ako nito, na-amaze ako kasi wow, napaka-connected ba, no? Sinabi ng Panginoon Jesus kay Nathaniel, isang tunay na Israelita. And now, dito tayo etong sinabi na ito is si Israel mismo, Jacob. You see? Natutulog po si Jacob sa isang bato po, and then nanaginip siya. Ito po yung napanaginipan ni Jacob. Verse 12, siya ay nanaginip na may isang hagdan na nakalagay sa lupa, na ang dulo ay umaabot sa langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanik-manaog doon. So you see, very, ito talaga yung salita. Now, imagine, ang napanaginipan po ni Jacob is what? Merong ladder, no? Anong ginamit dyan? Hagdan. Pero sa Greek word po, hindi siya yung hagdan na may isip nyo po kapag may nagtatrabaho sa bahay nyo. Hindi po yung hagdan na yon. But yung hagdan po na ito is yung parang, alam mo yung stairway to heaven, parang ganun po. Okay? Yung kung ma-imagine nyo, parang stairway to heaven, parang ganun po ang nangyari. Now, ano pong nakikita niya? Mga anghel na nagmamanhik-manaog, pag ganun-ganon, no? Na mga anghel. Ano pong pinapakita noon? Now, ang message po nung panaginip na yon is pinakita po ng Panginoon kay Israel, kay Jacob, na sa lahat ng mga nangyayari sa mundo, ang Panginoon ang kumikilos nito. Ano nga po ang trabaho ng mga anghel? Diba? To serve God. Diba? Angels are servants of God. Diba? Naintindihan niyo po? So, makita nyo, dito sa panaginip niya, the Lord is working all over the world. Kumbaga, kumikilos talaga siya. Now, ano po yung amazing na bagay na makita natin dito? Balik tayo sa John 1:51. Tingnan niyo po ang sinabi ng Panginoong Jesus. O ganun ninyo na lang, i-clip nyo para makita nyo mamaya, no? Sabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang anghel ng Diyos na nagmamanik-manawag sa anak ng tao. Ano po yung naiba? Ano po yung nagbago? Sa Genesis, mula po sa Genesis 28:12 hanggang sa John 1:51, ano po yung salita na nagbago? May nabago po actually. Ano po yun? Sa Genesis 28:12, ang ginamit, saan daw mamanik-manawag ang mga anghel? Sa hagdan. Okay? Sa ladder. Pero dito, saan sila nagmamanik-manawag? Sa anak ng tao. So, ibig sabihin po, yung ladder, yung hagdan sa Genesis 28:12 is the Lord Jesus Christ. You see? At ano pong ibig sabihin ng ladder? Ibig sabihin po, yun po yung nagko-connect from God to men. You see? Yun ang nagko-connect sa Panginoon at mga tao. And sino ba? Si Jesus, siya ang Mesiya. He is the only mediator. Siya lang yung tagapamagitan. Siya yung natatanging tagapamagitan. You see? And anong sinasabi ng Panginoong Jesus dito? Na makikita ninyo ang Mesaya. At sino ang Mesaya? Anak ng tao. At sino yung anak ng tao? Jesus Christ Himself. You see? So pinakita ng Panginoon Jesus kay Nathaniel that He is the Son of God. He is the Messiah, the only mediator between man and God. The only reason bakit nakakakilos po ang Panginoon sa mga buhay ninyo is dahil po doon sa hagdan na iyon. The only reason bakit po kumikilos ang Panginoon sa buhay nyo, dahil po yung sa hagdan na yun. At sino yung hagdan na yun? John 1:51 reveals to us kung ano po yung Genesis 28:12. That is Jesus Christ Himself. You see, He is the Messiah. He is our mediator to God. Wala po tayong ibang daan. Tanging ang Panginoong Jesus lamang. So mga kapatid, if meron pa po sa atin ang hindi nananampalataya kay Jesus, if you are still seeking your way out, gumagawa ka pa rin ng sarili mong paraan, or
naniniwala ka sa Panginoong Hesus pero namumuhay ka yun nga, no, nang nagre-rebelde sa Kanya, you're not seeking Him, you're not obeying Him. Kapatid, now is the time for you to repent. Tumalikod na po tayo. Let us change our minds, no? Let us change our lives by the renewing of our mind sa pamagitan ng Kanyang salita. No? Sabi nga ni Pedro sa 2 Peter, sikapin ninyo, no? Ano yung sinabi ni Pedro, 'di ba? Maganda yung words niya. Basahin ko lang po as pagtatapos po natin. Verse 5. 1 verse 5, sabi niya, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Make every effort, mga kapatid. Hindi po ito yung tama po na ang Panginoon ang kumikilos sa buhay natin. Pero wag po kayong magkakamaling isipin na hindi ibig sabihin nun na parang magic ang mangyayari. Na kinabukasan, alam mo ng lahat. Kinabukasan, matatag ka na. Kinabukasan, kaya mo nang sabihin ng lahat patungkol sa Panginoon. Hindi. Isa po sa pamamaraan. Alam nyo, may nabasa po ako sa preaching ni John Piper. Kasi may nagtanong sa kanya, kung soberan niya ang Panginoon, bakit hindi na lang niya patayin agad yung demonyo tapos para mamuhay na lang tayo na sumusunod sa Kanya? Bakit hayaan niya pa rin? Niligtas na nga. Tapos nasa sinful nature pa rin tayo. Tapos nandiyan pa yung demonyo. Yun po yung tanong eh. Bakit hindi na lang tanggalin yun para, di ba, makita talaga natin yung sovereignty ni God? And then sabi ni John Piper, mas maganda yung nangyayari ngayon. Bakit? Kasi doon natin mas ma-appreciate at makikita yung sovereignty ni God. Saan? Sa pamagitan ng pagbibigay niya ng bagong puso at bagong espiritu sa atin. Tayo mismo, kaya nating piliin ang tama at kaya nating magtagumpay sa demonyo. You see? Ibig sabihin, makikita niyo yung kapangyarihan ng Panginoon na at work sa mga buhay ninyo na magdudulot ng pagpupuri, pasasalamat sa Panginoon. You see? So ano pong sinasabi ko po dito? Ibig sabihin po, minarapat po ng Panginoon na gawin ang kanyang kalooban sa pamagitan ng pagbibigay ng bagong puso sa atin na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay na matino, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Binigyan na po tayo ng freedom. So anong gagawin natin sa freedom natin? Gawin natin ang lahat ng ating makakaya na tustusan ng ating pananampalataya, ng kabutihan. So yun na po, hanggang verse 7. We have to make sabi niya, gawin ang lahat ng ating makakaya. So yun lang po, ang lahat po ng may pandinig ay makinig at mamuhay ayon sa salita niya. Sana po bukas, I will see different people. Hindi, joke lang. Sana po bukas, makita na po natin yung nagsisik na talaga yung bawat isa. No? Sige po, let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita, sa napakaganda, napakadakilang plano, at yung napakadakilang biyaya mo, O Diyos. Lord, by your grace and by your mercy, naway makita po ng bawat isang iyong pag-ibig na siyang dahilan upang kami ay mamuhay ng puno din ng pag-ibig. Sa iyo, hindi sa mundo. Sa mga kapatid, hindi sa mundo. Ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon. At lahat ng ito ay para sa ikapupuri na iyong kaluwalhatian. Daming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun po. So, bukas po, isisend ko na lang po mamaya kung ano pong pag-aaralan natin. So, sana mag-aaral po tayo. Okay, bye-bye po. God bless. Thank you. Happy birthday!